Yo, what's up mga Lodi Best? Andito na naman tayo sa taunang ginagawa natin sa pagbibigay gabay tungkol sa pagkuha ng ating tricycle prangkisa. So, andito yung mga requirements ko para mapakita sa inyo kung ano-ano yung mga kailangan sa mga bagong kukuha ng tricycle prangkisa at magre-renew ng kanilang tricycle prangkisa. Unahin natin tong picture. Ayan, yung picture ng tricycle, harap at likod. Yan, yung unang ginawa natin, nagpa-picture tayo. So, ang sumunod na requirements, pakita natin, halos pare-pares lang naman yung bagong kukuha ng prangkisa at yung magre-renew, halos pares lang. Pero sa presyo, kung ikaw ay hindi papaso, medyo mura. So mamaya natin sabihin kung magkano lahat ng gastos. Kasi yun sa akin, ito yung prangkisa ko. Pakita ko sa inyo. So mapapaso pa tong prangkisa ko sa March 7, 2026. So ayan, kita ba? Ayan, kita. Yun, doon pa ako mapapaso. So bali next year pa mas malaki ng konti ang gastos natin. So ngayon medyo maliit lang. Sa paliwanag natin mamaya. Ito yung unang kailangan. So kailangan mong Xerox yung ORCR mo ng iyong unit na tricycle. Ayan, yan yung ORCR. Sumunod ay ang iyong lisensya. Ayan. Sumunod, kumuha tayo ng sedula at ito yung sedula. Ito naman yung kinuha natin na voter certification, katunayan na dito ka sa Rosario, Cavite, naninirahan. Yun ang katunayan. Tapos nung nakakuha na tayo ng ganon, so kumuha na tayo ng certification sa ating sektor, sa ating linya. So, eto, dalawa yan So, ayan. Yan yung certification na manggagaling sa presidente o sa secretary, kung sino man ang umahawak ng ating sektor. Yan yung una. Nakalagay dyan kung anong model ng yung unit, yung motor, yung chassis, plate number, tapos, ilalagay dyan kung anong coding mo, tapos kung anong sektor. Yung sa amin, Wawa Shortcut Costa Verde. Tapos nakalagay dito kung sino yung owner. Ngayon nga, ako nga si Archin. Hindi ko sabihin yung totoong pangalan natin. Basta yung R, bahala na kayo kung anong pangalan yun. Bahala na kayo dun. So, sumunod, dito, ayan, halos ganun din. Pero dito, meron ka ng 2x2 picture na ilalagay. Kasama yun doon sa pinagawa kong picture. Ayun. So, ganun din. Tapos dito may contact number mo na dagdag. Bali dalawa yan. Tapos pipirma mo siya. Yun. So, tapos nun. So, yun na yung mga requirements. Tapos yung likod ng prangkisa mo, pipirmahan mo. Pero syempre, kung bago ka palang kukuha, wala ka pang prangkisa, wala ka pang pipirmahan. So, yun. Ayun yung mga requirements. So, simulan natin sa gastos. So, yung gastos ko muna ngayon kasi hindi naman ako paso. So, tong picture to, tsaka yung 2x2 na may kasamang 1x1, 50. Yun, doon lang ako nagpa-picture sa aming presidente, sa kabrad ko, si Jonathan Alberto. So, 50. May 2x2 na, may 1x1 pa. So, yon 50 na. So, itong certification, itong dalawa, is 100 sa mga member. Sa mga member ng Wawa Shortcut Costa Verde. Ayun, 100. Tapos, sa mga adapt, yun ang hindi ko alam kung magkano ang singil sa kanila. Siguro mga 120, ganun. Lamang lang yung mga adapt ng konti ng presyo. Siguro ganun. Di ko sure baka 150, baka ganun. Tapos, sedula, magkano sedula? 30. So, magkano tayo? 50.
tapos 100 certification, tapos tong sedula 30, 180 na. Tapos pupunta tayo bukas kasi gabi na ngayon bukas na, ngayon ko lang nakompleto so magpapapirma tayo sa Saktoda. Papasok natin to doon. Alam ko may babayaran dong 150 pesos para doon sa sticker na ilalagay sa likod. 150 yun ang pagkakalam ko. So 180 plus 150, 330. Pagkagaling mo doon, may pirma na yan ng Saktoda. Ayun, nakabayad ka na rin. Punta ka naman sa Isla Bonita. Ayun, magpapapirma tayo. Doon sa Isla Bonita, papapirmahan natin to para ma-approve. Pagkatapos nun, doon tayo sa head ng RTMO kay Sir Toby Prodigalidad. I-verify niya yung ating lisensya para malaman kung tayo may kaso ba, previous, o yung dati na hindi mo tinubos, ganon. I-check nila yon. Ngayon kung meron kang pending na huli, babayaran mo muna yung bago pirmahan yun. Yun, ganon yun. Kaya i-check nila yung lisensya mo kung may huli ka. So, pagkatapos no, na-aprobahan na, pababain na tayo doon. Magbabayad na tayo. May pirma ka na dito kay Sir Toby. So, pwede na tayo magbayad doon para sa ating, yung, sa akin kasi body number lang Kasi nga, hindi pa pasutong prangkis ako, body number. So, babayaran ko lang doon siguro mga 500. So, 500, tapos plus 330, equals, 830. Yun ang gastos ko ngayon. Pero sa mga pasuna, kagaya ko, kung halimbawa ako, next year, pasuna. So, dadagdag ka pa ng 500 para dito sa prangkisa mo kasi pasuna siya. So, magiging 1,330. O, sabihin na natin 1,400. So, ganun lang po kaliit ang aming binabayaran sa aming yearly tricycle prangkisa. Ngayon, hindi ko po alam o sure sa ibang lugar. Baka kayo mayroong konting katanungan bakit ganito sa amin. Hindi ko po masabi kung bakit ganong kamahal sa inyo at ganito kamura sa amin. Siguro ganito lang po yon. Mabait ang aming mayor. Hindi kami sinisingil ng malaki para sa aming pangkabuhayan. Yun lang po. Ngayon, kung meron man sa inyong magsasabi na bakit dito sa amin, meron kasing dati may nag-comment sa akin 50,000 daw. Siguro sa tao yung binili yung ganong kalaking Pero dito sa amin walang ganon magbebenta sa tao, wala. Kasi open naman po ang prangkisa namin. Baka doon sa lugar nila kaya ganon ang bili niya sa prangkisa, close na po. Hindi na naglalabas ang munisipyo sa kanila, kaya ganong kamahal. Sa amin naman po, mura lang. So, yun lang po. Sana po makabigay tulong sa inyo yung itong video to. Maraming salamat po. Muli, ako po si Inchik Beo, Archie Boy. Ayun, ang daming pangalan basta. Tingin sa taas, kaya natin to. Peace!